Alam mo ba that the Bible holds the true secret that could transform your financial life? Ang Bible hindi lang pang spiritual, but this is what we call as financial blueprint that stood the test of time. Gusto mo bang malaman kung ano po ang sikreto na pwedeng magpayaman sa atin? If you are interested, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. We are right now onto the series of Financial Secret According to God's Word. At part 2 na po to dahil sa marami po sa inyo ang nag-request ng part 2. So, pakicheck na lang po para sa mga taong hindi pa napapanood yung part 1. Pagkatapos ng session natin na ito, you can watch the part 1 episode sa may comment section so you won't miss it. So, I want you to imagine, ma-unlock mo yung mga principles that teach you how to manage money, grow money, and really protect your money according to God's way. Pero alam nyo, you can discover the powerful truths today by reading God's Word. So sa araw natin na ito, pag-uusapan po natin on how we can take our finances to the next level according to God's will. So kung handa ka na, ito na po yung next na winning principle according to God's way. Number 1, the importance of hard work and diligence. Ito po isa pang sikreto. Alam mo, one of the most repeated themes in the Bible regarding yung pag-asenso, pag-unlad, is diligence and hard work. Kung titignan nyo po, no, yung sa Proverbs 10:4, sinabi niya, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Diba? In other words, wag po tayong tatamad-tamad. Pag tatamad-tamad po tayo, ay talagang wala pong mangyayari sa ating buhay. Sino po sa inyo ang may kakilala pong mga taong tamad? Pakitaas ang mga kamay. Yung talagang walang ginagawa, umaasa na lang. Pero ito let me tell you the truth and I hope the truth will set us free. Ako naniniwala ko walang taong tamad. Wala nga ginagawa, batugan nga eh. Walang taong tamad pero maraming taong takot. Takot silang sumubok kasi sumubok na sila, nag-fail na sila, kaya okay lang na wala silang gagawin. Kaya minsan, tinitignan natin sila po ay tamad. But remember, kung gusto mo talagang guminhawa ang iyong buhay, umasenso ka, God is looking for faithful stewards who are willing to take the step of faith, to trust in Him, to invest time, to invest energy and effort, na parang maniwala ka na tutulungan ka ni Lord. Kaya kailangan talaga sipag eh. Dagdagan talaga natin ang sipag. Huwag kang matakot. Lumabang ka. Sumubok ka. That's principle number 1. Principle number 2, according to God's Word, para lalo pa tayong paasensuin, is the principle of patience. This is the path to true wealth. Huwag kang magmamadaling yumaman. Parang ganito lang yan eh. Bilisan mo magtrabaho, pero huwag kang magmamadali. Hintayin mo. Proverbs 13:11, sinabi niya, wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. Ika nga, slow but sure. Lalo na sa pagnenegosyo, minsan wala talagang benta. Given yan. Bilisan ng trabaho, huwag magmamadali. Pag nag-i-invest, hindi agad-agad kikita. It takes time. It takes years para ito magdoble, magtriple. Okay lang. Patience is key when it comes to investing and savings. Kaya nga, ito lang instead na maghanap po tayo yung, Chinky, meron bang mga investment na mataas ang kita pero madali yung balik yung pera? Pag yan ang hinahanap mo, alam mong hinahanap mo, scam. Wala pong get rich quick scheme. Wala yung maliit na labas, mabilis po ang balik. Pag may makita ka, chances are it's a scam. Ito lang, tatanungin kita. How many times na try mo, ikaw personally, na gusto mong madalian, imbis na kumita ka, nalugi ka. Imbis na kumita investment mo, na scam ka. Type me sa comment section. So, tatandaan po natin, in investment, it takes time. It takes patience. Dahan-dahan. Consistent ka lang. Kaya nga sinasabi nga ni Warren Buffett yung investment is transference of the money from the impatient to the patient. Kaya kung ikaw ay nagmamadali, investment is not for you. Third, secret in terms of what God wants us to know in order for us to become rich. Ito yung third biblical principle. Seek the wise and you will become wise. Importante yan. No, kung gusto mo talagang maging successful sa ginagawa mo, maghanap ka ng mga taong magagaling at doon ka na magtanong. Huwag kang mahiyang magtanong. Proverbs 15:22, plans fail for the lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Having wise counsel in our financial life is essential. Bakit po? Kasi experience is not only the best teacher, but learning from other people's mistakes and experiences is the best teacher. So bakit mo pag nadaanan lahat ng pagkakamali, lalo na kung ikaw ay retiree?
Huwag mo i-invest ang pera mo. Mag-umpisa ng negosyo na wala kang alam. Kung ikaw ay OFW, huwag mong i-invest ang pinaghirapan mong pera. Diba? Dahil nagtiwala ka lang. May nagsabi na malaki ang pwede mong kitain. Kapatid, bago ka mag-invest, magtanong ka naman. Bakit? Kasi if you surround yourself with wise people, you become wise. If you surround yourself with foolish people, you become foolish. Kaya ang challenge ko po sa inyo, maghanap po kayo ng isang grupo, community. Surround yourself with people who share your values and encourage you to follow the godly principles with regards to your money. Remember, God often uses others to guide and support us in our financial journey. Alam mo, sa totoo lang, if it wasn't for my mentors and coaches, ang dami ko ng mga kapalpakan at pagkakamali na papasukin. FYI, kung gusto nyo makasama sa isang grupo, isang community na safe, that we support one another, please consider to join TYL community, TYL. If you want to know more about what TYL community and what we have to offer, type na lang TYL right now sa comment section and I will send you more information. Pang-apat po, another biblical principle that can make a wealthy and rich is this: faith and trust in God's provision. Importante po yan. Kung gusto mo talagang yumaman, magtiwala ka kay Lord. Magtiwala ka sa Diyos sa lahat ng kailangan po natin. Proverbs 3, 5, and 6 nakasulat doon, trust in the Lord with all of your hearts. Lean not on your own bank account, business, connection, diba? Network, ability, strength, money, possession. You trust in Him and He will make your path straight. Totoo po yan eh. Alam nyo, ito, I would like to dwell on this para sana makatulong po sa inyo itong part na ito. Di ba normally, pag tayo po ay walang pera, ang solusyon po natin magkapera. Pag walang trabaho, magkatrabaho. Pag mahina negosyo, dapat lumakas negosyo. Pag may karamdaman tayo, kailangan gumaling tayo. Yan ang solusyon. Tama o mali? Type sa comment section. Tama o mali? Tama. Pero actually, in reality, mali. Let me explain. Pag wala kang pera, syempre, ang solusyon dapat magkapera. Pero in reality, hindi pa rin nasosolve ang problema. Bakit? Ito I don't know kung totoo to na nangyari sa inyo. Pag wala kang pera, takot ka. Pag ikaw ay nagkapera, takot ka pa rin. Paano kundi na umulit? Pag wala kang trabaho, takot ka na baka magutom ka. Pero nung ngayon, nagkatrabaho ka na, ano next na takot mo? Paano kung matanggal ako ulit sa trabaho? Babalik na naman ako sa dati. Diba? Weird, diba? Nung wala kang trabaho, takot ka. Ngayon, nagtrabaho, takot ka. Nung walang benta sa negosyo, takot ka. Baka malugi. Ngayon, may malaki kang benta. Ano naman yung takot mo? Lord, paano kung di na umulit? Takot ka pa rin. Nagigets nyo? Nung wala kang pera, takot ka. Nung nagkapera, takot ka. Nung wala kang trabaho, takot ka. Nagkatrabaho ka, takot ka. Nung mahina ang benta mo, takot ka. Lumakas ang benta, takot ka pa rin. So, ano ang solusyon? Ang solusyon di pera. Ang solusyon, magtiwala sa Diyos. Because God will never leave us nor forsake us. God will never abandon us. God will provide all our needs according to His glorious riches. So, trusting in God means that we should not be afraid. That we should not make decisions based on fear, anxiety, but instead, we got to believe that He is good, that He is the best for us, that He will take care of us, that we don't need to fear the future. Grabe, no? Galing-galing talaga. So, kung gusto mo talaga yumaman, let's recap. Principle number 1, hard work. Number 2, patience. Number 3, huwag kang mahiyang magtanong. Number 4, magtiwala sa Diyos. By applying all of these things, no, alam nyo mangyayari niyan, papasok talaga ang blessing eh. Tatandaan po natin, ang tunay na kayamanan hindi nasusukat sa pera mo sa bangko. It's about living a life that reflects God's wisdom, generosity, and faithfulness in our lives. Nagustuhan nyo ba tong session na ito? Pag nagustuhan nyo na tong session na ito at gusto nyo ng part 3, sige nga, bigyan mo ko ng 20 na comments ng part 3. Gagawin ko yung part 3. Kung walang 20 comments, hindi ko na gagawin. So, 20 comments sa part 3 sa comment section. Maraming salamat po. If you find this episode valuable, please like, subscribe, and share this video. And then, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.